Isang magandang araw para sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Sa oras na ito ay ating pag-aaralan ang isa sa mga napakahalagang bagay tungkol sa pagsamba. Ano ba ang totoong araw ng pagsamba? At ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Tutuklasin natin ngayon yan sa ating pag-aaral. Sa mga kapulungan ng Kristyanismo, ang pagsamba sa Diyos ay ang pinakamahalagang gawain patungkol sa kanyang katungkulan bilang isang Kristiyano. Likas sa mga tao ang sumamba. Ito rin ang inihingi ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Maraming kaparaanan ang ginagawang pagpapahayag ng pagmamahal at pagsamba sa Diyos. Isang dakilang tanong ang gumugulo sa marami. Ano ba ang dapat na araw ng pagsamba sa Diyos? Hindi kaila sa atin na ang karamihan sa mga Kristiyano ay sumasamba sa araw ng linggo. Sa kabilang dako, may mga nagtatakda din ng pagsamba nila sa araw ng Biyernes o di kaya ay Sabado. Ang kasagutan sa tanong na ito ay hindi ko isinasangguni kung anuman ang sinasabi ng isang sekta ng relihiyon, bagkus ang dakilang mga salita ng Diyos ang ating gamitin upang magpaliwanag nito. Bago tayo kumuha ng mga teksto, nais kong alamin natin kung ano ba ang pagsamba. Una sa lahat, ating tuklasin ang kahalagahan ng salitang Sabat. Ang salitang ito ay unang binanggit sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, versikulo 2 hanggang 3, nang lalangin ng Diyos ang lahat ng kanyang likha. Itinakda ito ng Diyos sa kanyang sarili upang magpahinga pagkatapos ng kanyang paglikha ng lahat ng bagay. Sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, mula sa versikulo 8 hanggang 11, at sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, 12 hanggang 15, sa pamamagitan ng 10 utos ng Diyos, ito ay naging isang mahalagang kautusan na katumbas ng batas para sa mga Hudyo. Para sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan, hanggang sa ating kapanahunan, ang araw ng linggo ang itinakda na araw ng pahinga at pagsamba. Ito ay ginaganap sa kadahilanang ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli sa unang araw na nakatakda sa araw ng linggo. Ano ba ang sinasabi ng Lumang Tipan tungkol sa tamang araw ng pagsamba? Tingnan natin ang aklat ng Leviticus, Kapitulo 23, sa versikulo 3. Ito ang nakasulat. May 6 na araw kayo para magtrabaho, pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Dahil ito ang araw ng pamamahinga. Huwag kayong magtrabaho sa araw na ito, sa halip ay magtipon kayo para sumamba dahil ito ang araw para purihin ang Diyos. Sa bahaging ito ng Biblia, isang utos mula sa Diyos ang natanggap ng mga Hudyo upang magpahinga at sumamba sila sa ikapitong araw. Ito ang basihan ng mga Sabadista ukol sa araw ng kanilang pagsamba. Subalit kung itutuloy natin ang pagbasa sa susunod na talata sa Leviticus 23, 7 hanggang 8, ito ang mababasa natin. Sa unang araw ng pistang ito, huwag kayong magtatrabaho, sa halip ay magtipon kayo at sumamba sa Panginoon. Sa loob ng 7 araw, mag-aalay kayo sa Panginoon ng handog sa pamamagitan ng apoy. Ang mga araw ng pagsamba ay hindi nilikha ng tao. Ito ay itinakda ng Diyos. Hindi itinakda ng mga Sabadista ang Sabado para sumamba sa Diyos. Hindi rin itinakda ng simbahang Katoliko ni isa man sa lipon ng mga Kristiyanong mananampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil walang anumang bahagi ang tao sa usaping ito, kung ano ang itinakda ng Diyos na araw ng pagsamba ay makatwiran at tama sa paningin ng Diyos. Patungkol sa tanong kung ang tamang araw ng pagsamba sa araw ba ay araw ng Sabado o araw ng Linggo, ang sagot ng Biblia ay ito. Ang dalawang araw na tinakda ng Diyos ay katanggap-tanggap sa Kanya. Subalit dapat nating alalahaning
Ang pagsamba sa Diyos ay hindi dapat nalagay sa kapangyarihan o limitasyon ng araw. Bagkus, dapat ang Diyos ay ating sambahin sa lahat ng oras na walang pinipiling araw o panahon. Nawa ay naunawaan na natin ang kahalagahan ng 2 araw na tinakda ng Diyos. Huwag na nating pag-awayan at huwag tayong matukso na gawin ang araw na nilikha ng Diyos na mas mahalaga kaysa Diyos na siya ang may likha. Hari nawang gabayan tayo ng mga salita ng Diyos at pagpalain niya tayong lahat. Alalahanin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo 10:25 na nagsasabing, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kung inaakala mong Sabado dapat kang sumamba sa Diyos, gawin mo. Kung akala mo din Linggo ang araw ng pagsamba, gawin mo. Ano man ang araw na ginagamit na ninyo sa pagsamba sa Diyos, ito ay napakahalaga at katanggap-tanggap. Ang katotohanan nga, dapat ang ating pagsamba sa Diyos ay sa araw-araw, walang pinipiling panahon. Naway pagpalain kayo ng Diyos at magandang araw para sa inyong lahat. Namamaalam pa akong muli. Maraming salamat muli.